buhain tapos kaya daw ng mekaniko niya. Puta, binenta pala ng hindi pinagawa yun, cylinder head, magkapera lang. Ulol niyang hayop na yan, Angel Del Mundo na yan. Hello mga stories! Welcome back sa isa na namang content itong AC Garage series. Mga stories, no? Kung akala nyo na tapos na ang teleserye natin itong si Boy AC Garage, no? Na binenta niya ang Mitsubishi Adventure na bumulwak yung radiator. Tingnan na, no? Think again. Kasi ngayon, no? The plot thickens. May lumalabas na isang matinding ebidensya, isang comment mula sa taong nag-claim na sila ang dating may-ari ng mismong sasakyan na yan, no? At ang mga binubundan niya, mga stories, no? Napandindig balahibo. Kung totoo mong itong comment na ito, okay, ito na ang sagot sa lahat ng tanong natin. So, ito na ang pruweba na hindi lang ito simpleng nagkamali ang seller, no? Ito ay isang sinadyang panlalamang na sa kapwa para lang kumita ng mabilis ang pera. So, kaya ngayon, no, hindi tayo paligo-ligo, no? Titingnan natin yung at babasahin natin sa inyo ng buo walang puto sa comment na ito, no? Pagkatapos, bibigyan ko kayo ng tapat, walang pre-opinion dito. Kasi gigil ako tutuusin. Kahit yung mga comment section nagigigil din eh. So, tara, himayin na natin ito, no? Let's go. So, ito makinig kayo mabuti. Ito ang mismong comment na nangiwan sa isang anonymous sender, no? Ay tutuusin na yan eh. Sa comment section na sa ibang mga groups. At ang daming kumalat dito sa newsfeed ko. Ito babasahin ko exactly kung paano niya sinulat. Ito sabi niya, kupa niyan boss, no? Kupa niyan boss, sa amin galing yan. Unit na adventure na yan. Napasukan kami ng bomba na bili namin ng sa seller na 150k. Di na namin pinagawa tapos inawitan niya yan ni Agil na 90k. Buhain tapos kaya daw ng mekaniko niya. Puta, binenta pala ng hindi pinagawa yun, cylinder head, magkapera lang. Ulol niyang hayop na yan, Angel Del Mundo na yan, napagsamantala. Oh, grabe, no? Ewan ko lang kung totoo man yan, ha? Well, kasi di natin ako sino itong kasi sa according itong image na to, di ko rin kilala kung sino to. So, mga stories na grabe, narinig nyo, no? Ngayon, ito, prangka tayo na pag-usapan natin ng detalye. Dito kasi lahat ng sinabi sa comment na yan, sumasakto doon sa original na viral video. Okay? Una, yung presyuhan at condition, no? Sabi nung nag-comment, napasukan kami ng bomba. Sa lingwahe ng mga nagbebenta ng sasakyan, no, kapag sinabing bomba, ibig sabihin sira, palpak, o sablay na nabili mong unit, no? Nabili daw nila ng 150k, di ba? Nabili yung 150k, no? Dahil hindi na nila kinaya ipagawa. Kinuha daw nitong si Aji, si Boy AC Garage, ng 90k. Mga stories ko, kung binili mo na 90k sa isang SUV na isang adventure na sila, no? Alam mo kung bakit mo binili ng ganun kamura, di ba? Kasi alam mo may gagawin, di ba? Alam mo may aayusin. Di ka bibili ng bomba kung hindi ka aware sa sakit nito, di ba? Pangalawa, yung cylinder head. Ito ang pinaka-smoking gun sa lahat, Ito yung nagpatayo ng balahibo ko dito. Sabi ko sa comment, binenta pala na hindi pinagawa ng cylinder head. Oh my goodness. Well, balikan natin yung original video, Ano yung sinabi ng veteranong mekaniko na kasama yung kawawang buyer galing probinsya? Di ba sabi,
Ni tatay ng mekaniko, boss, may tama yung cylinder, ganyan. Diba? Tapos ito yung sagot ni AC Garage doon sa video. Di naman porket may bula, isingaw agad ng head. Napaganda yung circulation niya yan. Ay, di porket na may bula, isingaw agad yung head. Napaganda yung circulation. O circulation! Di nga na. Ayun, mga stories. Tama si tatay ng mekaniko. Hindi siya mamaro. Tulad din sinabi ni Moy AC Teresh. Nakita ni tatay yung sira dahil sa isa siyang totoong mekaniko. At tinatago ito ng sarili na alam niyang sira yan bago niya binenta. Tapos, ito pangatlo, yung intensyon. Ito sabi na ko, sa comment. Kaya daw yung mekaniko niya, magkapera lang, mapansamantala. Oh my goodness. Kung totoo itong kwento na ito, ipinangako pala ni Boy AC Garage ng dating may-ari na ipapagawa nila sa mekaniko, sa mekaniko nila kung sasakyan bago ibenta. Pero anong ginawa? Wala. Ano nang ginawa yan? Wala. Niretoke lang siguro yung konti. Parang gano'n. Pinakintag, tapos binenta. Gano'n lang. Assist na gano'n. Gano'n ang inosenteng bayan na nag-ipon na na pera para makapag-gamit o makapagbiyahe, di ba? Sasakyan, di ba? Ito yung nakakagigil eh. Yung alam nyo nang may sira, alam nyo naman may permission yung sasakyan. Pero dahil nakakita ka na ng buyer na medyo inosente at ang mabait, binenta mo para lang tumubo ka ng malamig. 90K binili? Magkano niya binenta? 180K? 200K? Tumubo siya ng malaki kapalit ng kalbaryo ng ibang tao. Mga stories, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Sa industriya ng buy and sell ng sasakyan, napakaraming marangal. Maraming buy and sell na kapag nakabili ng sirang sasakyan, gagastusan nila, ipapagawa nila ng tama, ibabalik sa good condition bago nila ibenta na may patong. Yun ang legal. Yun ang marangal na hanap buhay. Diba? Pero itong ginawa nitong flipping na walang repair, ipapasok mo yung bomba sa susunod na biktima. Ano tawag dyan? Mangungulimbat? Manloloko? Ang pinakamasarap dito yung nabuko siya ng mekaniko ng bayan, siya pa yung may ganang magalit. Siya pa yung nagsisisigaw. Siya pa yung nagpo-post sa Facebook para ipahaya yung mekaniko. Siya pala itong nagtatago ng baho. Diba? Masters, kung napatunayan na 100% totoo yung comment na ito, at sila nga yung dating may-ari ng ako sabihin plate number, ito, yung adventure na ito, tapos, tapos sa usapan, di ba? Kung dating may-ari, kung napapatunayan na dito yung sasakyan, dating may-ari nitong sasakyan na to, di ba? Wala siyang lusot dito si Boy AC Garage. Unless, kung magiging damage control siya. Ewan ko lang kung magda-damage control siya. Baka sabihin, hindi ko kilala yan. Hindi ko lang yan. Tuwintang na yan. Parang, gusgusin. Ay, nako. Ito yung isang malaking leksyon para sa ating lahat, Kung kapag bibili kayo ng second hand na sasakyan, pakiusap. Magdala kayo ng mekaniko. Please lang, okay? Nanggayon ni tatay. Yung hindi nadadaan sa sigaw, yung hindi nasisindak sa yabang ng seller. At yung kayang basahin ng makina, kahit anong linis pa ang labas nito. At para sa mga nagsasamantala dyan, yung mga kaliseros dyan, tandaan nyo, malit lang mundo ng buy and sell. At sa mga panahon ng social media, di nyo na may itatago ng panluloko nyo. May lalabas at lalabas ang magsasabi ng totoo. Diba? Pero mga stories, ano ang reaction niyo sa panibagong pasabog nito? Sumasang-ayon ba kayo na ito ang huling
pa ako sa kabang ni issue ni Boy Easy Garage. Comment nyo sa baba dahil babasahin ko na. Alam ko, may sinasabi kahit anong gawin ko content na ito, ng legend content na ito, wala siyang accountability. Practice yan. Ay, nako. Nako, naiinis ako dito. Anyway, mga stories, no? Kung gusto nyo ganito yung content, no? Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel and click the notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you and have a great never ending stories. Bye. Daily content sa akin kung ganyan pala.